Inilipat na ng kulungan ng lalaking suspect sa pamamaril sa loob ng Charleston Church kahapon. Samantala, naitala na ng bansang Thailand ang kauna-unahang biktima na nakapitan ng Middle East Respiratory Syndrome o MERS. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Marge Navarro. Sa Thailand, nakapasok na ang Middle East Respiratory Syndrome o MERS-CoV sa bansang Thailand. Kahapon ay kinumpirma ng Thai Health Ministry ang unang kaso ng MERS-CoV infection sa bansa. Ayon sa Public Health Minister, isang 75 taong gulang na negosyante mula sa bansang Oman ang nasuring positibo sa virus. 59 na iba pa ang patuloy na minomonitor ng pamahalaan sa kasalukuyan, kabilang ang 3 kaanak ng pasyente na kasama niyang dumating sa Bangkok. Nanawagan naman ang Thai Health Minister sa publiko na huwag magpanik at panatilihin ang malusog at malinis na pangangatawan upang makaiwas sa sakit. Nagsagawa na rin ng screening sa mga turista at biyahero ang Thailand Disease Control Department sa may 67 points of entry sa bansa. Sa Amerika, inilipat na ng kulungan si Dylan Roof, ang 24 anyos na suspect sa pamamaril sa Charleston, Carolina. Naaresto si Roof sa Shelby, North Carolina. Kahapon ay dinala na ito sa Al Cannon Detention sa North Charleston, South Carolina matapos niyang i-waive ang kanyang extradition at doon na rin kinuna ng mugshots. Inaresto si Roof dahil sa shooting attack sa Emmanuel African Methodist Episcopal Church na ikinasawi ng Siyam, kabilang ang 41 anyos na si Democratic State Senator Clementa Pinckney. Ayon sa US Department of Justice, ang pamamaril ay isang hate crime bunsod ng isyu ng diskriminasyon sa Amerika. At sa Greece, libo-libong Greek nationals ang nagmarcha sa Athensson nitong Huwebes laban sa planong Grexit ng pamahalaan. Nanawagan ang mga rallyista sa Greek government na baliwalain na ang planong pag-alis sa European Union. Nahaharap sa economic crisis ang bansa dahil sa pagkakabaon sa utang ng pamahalaan ni Prime Minister Alexis Tsipras sa Eurozone ng European Union. Isinagawa ang protesta isang araw matapos natanggihan ng gobyerno ang panukala ng Eurozone creditors nito na baguhin ang pension system ng bansa at itaas naman ang taxation. Marge Navarro, UNTV News Worldwide.